Alam mo yung kotse na minsan mong nakita sa garahe, tapos akala mo project car, yung pala project hanggang mamatay? Ito na nga ang alamat ng tambay sa garahe, ang 1992 Toyota Paseo o kung sosyal ka, tawagin mo siyang Toyota Synos. Noong 90s, poging-pogi ito. Tipong pag dumaan ka, feeling mo ikaw na si main character sa isang music video. Kahit nakakaset tape lang ang tugtog mo, ang dating mo parang imported. Pero fast forward tayo to the present day. Ayun, nakapark pa rin. Hindi na gumagalaw. Mas matagal pa sa relasyon ng kapitbahay nyo. May mga halaman na tumutubo sa gulong, may pusa nang nakatira sa engine bay, at yung alikabok, level boss na. Pero teka, huwag mong maliitin. Kasi itong maliit na coupe na to, galing sa Toyota. Ibig sabihin, kahit ilang taon mong pinabayaan, may pag-asa pa rin. Parang ex mo ba? Pero mas reliable. Sa ilalim ng hood, nandiyan pa rin ang makina. Tahimik lang siya, parang naghihintay ng tamang tao na may budget. At syempre, lakas ng loob. Kasi hindi lang ito simpleng start mo lang, aandar na. Hindi. Ito yung tipong start mo, tapos may dasal, konting suntok sa starter, tapos konting pakiusap. Pero aminin natin, may charm pa rin, di ba? Yung itsura niya, parang sinasabi, oo, luma na ako, pero may potential pa rin ako, bro. Kaya ngayon, panahon na para buhayin ulit ang alamat. Tatanggalin ang alikabok, papalitan ng kung ano-ano, at subukan kung aandar pa ba. O magiging garden na lang talaga siya forever. Ito ang kwento ng isang kotse na hindi sumuko, kahit sinukuan na ng may-ari. Natatandaan nyo pa ba tong coaching to? Sa mga nakapanood ng vlog ko tungkol sa coaching to, siguro alam nyo na yung istorya. Ito ang Toyota Synos na binigay ni kuya ko sa aking anak. Itong Toyota Synos na to ay Toyota Paseo sa ibang lugar. Wala pa akong nakikitang gaya nito sa saan man ako mapunta. Nag-iisa lang siya dito, I think, sa Central Luzon. Pero I could be wrong. Itong Toyota Synos na to ay ginamit ng anak ko until the day na tumirik siya. Tumirik siya dahil suspetsa ko natuyuan ng langis. Dahil nung tumirik yung anak ko, tinawagan niya ako at pinuntahan ko to kaagad. Ang una kong chinek, in dipstick, tuyong tuyo ng langis. Kaya ito, sinusubukan namin buhayin ulit. Sayang eh. Ito, nagsimula ng baklasin ng mekaniko yung makina. Ibababa yan for full overhaul at para masilip na rin kung anong naging diferensya. Sobrang katagalan, ayan, nangalawang na yung mga stud bolts. Pagkagarahe nito, more than 2 years ago, ginarahe, tinakpan ng car cover. At ngayon lang pinakialaman ulit. Kaya tingnan nyo yung itsura ng loob. Puro amag na, may mga tayo na ng daga. Hopefully, walang inat-ngat na mga wires yung daga na yan. Pero sisilipin ko pa rin yung dashboard. Yan na itsura niya ngayon. Yung bumper nasa bahay ng anak ko at binalak niyang pinturahan pero hindi pa natatapos. Pagkakita ko dito, tinanggal niya yung valve cover. Kakita ko sa mga camshaft. Ayan ang itsura ng mga camshaft. Tutong, sunog, maitim. Pero ang pinaka-importante dyan, walang gas-gas yung mga lobes niya. Sabi rin nung mekaniko, okay na okay pa itong mga camshafts na to.
Ayan, nakalagay na yung chain dun sa engine crane. Pero medyo nahirapan silang baklasin yung makina from the transmission. Ito ang napansin ko sa mga balagbag ang makina. Medyo mahirap magbaba talaga kung iiwanan mo yung transmission, kung hindi mo isasama sa pagbaba. Hindi gaya ng mga rear-wheel drive na makina, napakadaling tanggalin ng makina. So finally, ito nga, naangat na nila yung makina. At least, tuloy-tuloy na yung trabaho at makikita na natin kung ano naging problema nitong engine na to. Sa pag-usog nila ng crane, ito medyo nag-swing yung makina. Buti na lang hindi nalaglag. Kung nalaglag yan, naku po, ang laking problema. Baka tinamaan pa yung headlight. Ang hirap pa naman humanap ng pyesa nito. But anyways, I'm so glad na finally nahugot na yung makina. Tabayanan natin kung anong itsura nito sa loob. Unang-una napansin ko yung flywheel, medyo makintab na, madulas, makinis, tsaka medyo ramdam na yung mga gasgas niya. So ipapa-reface namin yan. Timing belt, okay pa, pero medyo soaked na siya sa oil. Siguro may tagas na rin yung crankshaft oil seal. Ito naman yung langis, i-drain namin. Suspecha ko natuyuan ng langis yan, kaya nung tinry namin paanda rin ulit, nagsaling kami ng maraming langis. Baka sakali maagapan, kaso wala, too late na. Yun din, drain na langis na yan, puro bagong langis yan. Umitim na rin sa sobrang tagal na nakatambak. Unti-unting ini-strip na yung mga pyesa. Gusto nating malaman yung itsura ng piston, piston rings, liners. Ito, ano ba tawag dito? Lifters ba to? In-examine ko to, wala naman siyang tama din. So, goods yan. Isa-isang tinatanggal na yung mga head bolts, and excited na ako makita kung anong itsura ng mga pistons ng cylinder head tsaka ng liner ng mga cylinders. Hindi mo lang nakatuwa sa kuya mo. Ayan na, bukas na. Sabay-sabay nating tignan kung ano nangyari dito. Ayan na! Basta na yung 4. Oh, Oo nga. Ay, tumawid na. overheat to. Ayan oh. Overheat yan. Ito. Pero yung liner, Ayos pa. Nice pen. Liit pala ng mga piston. Black repaste ito. Sira yung cylinder head gasket. Tumawid. Oo. Grabe oh. Putik. parang nag-goma. Putik na oh. Putik, ya. Walang bakal. Wala pa naman ang sasalat. Putik talaga yan. Grabe, sunog. Oo. As in putik talaga, Kuya Rolly. Oo, yan oh. Putik na. Pag na-refresh yun.
Sus, Mariusip. Baka may mina na dyan kay Rolly. Baka nandiyan rin pagyaman namin. Well, nakita nyo yung putik doon sa oil pan kasi hindi naman kami ang original owner nitong coaching to. Most probably, dagdag lang ng langis, hindi nag-oil change kaya nag-accumulate yung dumi doon sa oil pan. Ngayon, another good news dito sa engine, sinilip namin yung connecting rod bearing tsaka crankshaft bearing. Yung nakita ko and nakita rin nung mekaniko, they are in very good condition. Kaya napagkasunduan namin ng mekaniko na yun na lang ang gamitin ulit dahil napakaganda pa ng kondisyon. Siguro marami sa inyo na bakit yun pa rin ang gagamitin. We are trying to save as much as we can dito sa engine na to at hindi naman palit lahat or all out ang budget kaya kung ano yung pwede pang gagamitin namin. Itong connecting rod number 1, napakaganda pa ng bearing niya, walang gasgas. Mabuti pala nanahimik ako dito, kuya. No? Ayan o. So, contrary sa una kong paniniwala na natuyuan to ng langis, kaya pala namalya at hirap ng umandar, tumawid yung combustion from cylinder 4 to cylinder 3 dahil sa nasira yung cylinder head gasket. Kaya yung diagnosis ko na natuyuan ng langis, maybe hindi yun ang naging cause na kung bakit ay umandar nito makinang to. Oil ring stock up to. Sabi nila. Stock up. Kasi sa mga lang ito agad unang ano dito eh. Thankfully, hindi rin tinamaan yung crankshaft. Ayan ang main bearings niya, ang gaganda pa rin. Kaya, alright, all goods. Ito naman, pagsilip namin, sinundot namin yung butas, akala namin meron pa laman na thermostat. Pero hindi ko alam sa kung anong dahilan. Meron pa rin laman na ibabaw ng thermostat. Pero yung pinaka-mechanism ng thermostat, wala na. Hindi ko alam kung sino may gawa niyan. To be continued muna itong video natin for today. And bago ako magpaalam, syempre, I would like to give a special shout out to Mr. Alan Buela na bumisita sa akin dito kahapon. Maraming salamat sa iyo, Sir Alan. It was a pleasure meeting you and sana makapag-enjoy kayo sa bakasyon dito sa Subic, Zambales. Alright, so thank you very much sa inyong panonood at kung bago pa lang sa akin channel, please like, share, and subscribe. Alright, I will see you in the next one, guys. Bye!